Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, natapos na natin yung Kitabus Sawm, Etikaf, tsaka yung Kitabut Tarawih ng Sahih Bukhari. So balik tayo inshallah doon sa mga regular natin na mga subject. So doon sa sira, naputol tayo doon sa pagbabalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Taif. At hindi na nga siya makabalik kasi sa totoo niyan, gusto naman siya palayasin ng Quraysh. At pag alis niya nga ng Taif siguro baka nagdiwang na yung Quraysh doon. Pero yun nga, wala siya talagang pupuntahan Hindi naman siya tinanggap ng mga taga Taif. Kasi nga yung plano niya doon sa Taif katulad nung nangyari sa Madina. Inshallah, merong magmumuslim, kukup-kupin siya doon at doon may tataguyod yung lipunan ng mga Muslim. Pero hindi nangyari. Isa lang yung nag-Muslim, alipin pa, si Addas, na hindi rin naman makakatulong sa kanya. Sa pagbalik nga niya, nagpadala siya ng tao, si Zaid bin Haritha din yung inutusan niya. Pinuntahan si Al-Akhnas, pinuntahan si Suhail bin Amr. Hindi pa Muslim dito si Suhail bin Amr. So tumanggi sila. Pero nang nagpapunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faba'atha ila al-Mut'im bin Adi, nang pinapunta niya si Zaid bin Haritha. Si Zaid bin Haritha nga sa panahon na ito, kumbaga ampon niya at itinuturing niyang anak. Kasi hindi pa pinagbabawal dito yung pagturing na anak sa ampon. So pinapunta niya doon kay Mut'im bin Adi at sabi ni Mut'im bin Adi, faqala al-Mut'im, na'am. Oo, okay, pumayag siya. Napoproteksyonan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabalik ng Makkah at syempre sa pananatili niya sa Makkah. Ngayon, ito ring konsepto nga ng ijara, yung pagpoproteksyon na merong isang makapangyarihang pamilya na magagarantya na ligtas ka. At syempre, para hindi rin naman mababadrip sa kanila masyado yung ibang tao. Kumbaga kasi galit nga yung Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron din naman silang mga kompromiso. Na mababanggit natin dito mamaya. Kasi poproteksyonan din syempre ng pamilya na ito na magpoprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung interest nila. Baho niyan, mababanggit din yun dito Nang nakita nila si Mut'im na pinoproteksyonan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang tinanong sa kanya ng Quraysh, ano yan? Ba't nag-Muslim ka na ba? So, sabi niya hindi. Basta pinoproteksyonan ko lang. Mga tinutupad lang niya yung kanilang tradisyon. Siyempre ito, igagalang din ng Quraysh yung mga ganitong bagay. Kasi kung halimbawa, papatulan ng Quraysh si Mut'im, hindi rin basta-basta si Mut'im. Si Mut'im, ang tatay niya si Naufal. Si Naufal, kapatid, kapatid ni Al-Muttalib at ni Hashim. Ibig sabihin, lolo na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din. So, kung lalabanan nila si Mut'im, ibig sabihin yan, madadamay ang Banu Hashim. So, lalaki yung gulo. So, sa halip na Banu Hashim lang yung kalaban nila nung una na nagpoprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pati Banu Naufal, yung angkan ni Naufal. Kasi itong si Naufal, yung kumbaga lolo nga ni ni Mut'im bin Adi. So kalululuhan na nila ito. Na kapatid ni na Al-Muttalib at ni Hashim. So dahil sa pagkakamag-anakan, maaring magdadamayan sila. Hindi sila pareho ng relihiyon. Katulad nung nangyari doon sa Shebu Abi Talib. Hindi naman puro Muslim yung nakulong doon Si Abu Talib nga nandun Hindi naman yun Muslim. So, ayaw din nila na, kumbaga, lumaki yung gulo. Kaya tatanggapin nila. Wala silang pagpipilian kundi tanggapin ng proteksyon ni Mut'im bin Adi.
Pagkasabi ni Mut'im bin Adi na oo, thumma tasallaha wa da'a banihi wa qawmahu. Nag-armas daw si Mut'im bin Adi. Nag-armas. So syempre, maaaring maintindihan natin ito na handa talaga siya na ipaglaban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero usually sa ganitong ng kalagayan ng ijara, pwedeng ceremonial na lang ito eh. So siya ng armor. Kasi yung armor sa totoo lang, nung unang panahon, isang anyo din siya ng palamuti eh. Maaring sinusuot siya ng tao kahit wala namang labanan. Ano na siya ba? Dekorasyon, gano'n. Yung magandang damit. Ganon. At meron silang mga armor na sinusuot nila pang seremonya at meron mga armor na sinusuot nila para sa labanan talaga. So nag-armas daw si Mut'im bin Adi at tinawag yung kanyang mga anak at mga kamag-anak. So mula rito makukuha natin o maintindihan natin yung kahalagahan ng mga lalaking anak para sa Quraysh. Kaya nga naging tradisyon nila noon, pag babae yung anak, nililibing nila ng buhay. Hindi nila gusto. Walang gamit, walang silbi para sa kanila kapag babae. Pero hindi naman lahat gumagawa ng ganoon. So minsan merong tao, kasi iniisip niya pag babae yung anak niya, pabigat lang, papakainin niya lang. Tapos hindi naman siya mapaglalaban. Kasi mahalaga sa kanila yung mga anak na lalaki na magiging bahagi ng kanilang mga sundalo. Fakala ilbisus sila, at sabi niya doon sa kanyang mga anak at kamag-anak, dalhin ninyo ang inyong mga sandata, wakunu enda arkanil bait. At magbantay kayo sa mga sulok ng bahay, doon sa labas ng bahay nila. Paligiran nila yung bahay nila. Fa inni kad ajartu Muhammada, dahil tunay na ako ay nagbigay ng proteksyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Mut'im hindi ito nag-Muslim. Hindi nag-Muslim. Namatay siya bago yung Hudaybiyah o bago yung Fathu Makkah. Pero yung anak niya si Jubair nag-Muslim. So hindi nag-Muslim itong si Mut'im. Thumma ba'atha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, at nung nakahanda na sila, kasi si Zaid pa lang naman yung pumunta eh. So nagpadala na siya ng tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa labas ng Makkah para sunduin siya. Udkila fadakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Zaid bin Haritha hatta intaha ila al-Masjidil Haram. So pinapasok nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so meron siyang escort, yung mga anak at kamag-anak ni Mut'im bin Adi. At maaaring nung nakapasok na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, kasama na mismo si Mut'im bin Adi, at hinatid nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa Masjidil Haram. Faqamal Mut'im bin Adi ala rahilatihi. Nung nandun na sila sa Masjidil Haram, tumayo daw si Mut'im bin Adi doon sa kanyang sinasakyan. So maaring sinasakyan niya camel o kabayo. So nasa mataas siyang lugar at tinawag niya yung mga tao. Fanada, ya ma'syara Quraysh o mga taga Quraysh, inni qad ajartu Muhammada, fala yahjuhu ahadum minkum. Fala yahjuhu ahadum minkum. Tunay na ako ay nagbibigay ng proteksyon kay Muhammad, kaya huwag na pipinsalain nino man sa inyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag na huwag siyang pipinsalain ng sino man sa inyo. Wantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rukni fastalamahu watafa bil bait. Pagkatapos nito, humarap na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa rukun. Ang tinutukoy ditong rukun siguro yung kung saan magsisimula na yung tawaf nga, yung may black stone. Yung sulok na yun na may black stone. Watafa bil bait, at siya ay nagtawaf. Wasalla rak'atayn, nagtagsala siya ng 2 rak'a. So maaaring ginawa niya na rin ito malapit dun sa Maqam Ibrahim. Wansarafa ila baitihi, at tumungo na siya sa kanyang bahay.
wa Mut'im bin Adi wa waladuhu muhdikuna bihi bis-silahi hatta dakhala baytahu. At habang ginagawa niya ito lahat-lahat, si Mut'im bin Adi at yung kanyang mga anak at kamag-anak nakapaligid sa kanya, dala ang kanilang mga sandata hanggang sa makauwi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay. So ganito yung naging anyo ng kanilang ijara. Siyempre ijara na yon, hindi lang yun sa panahon na yun o araw na yun. Tuloy-tuloy yun. Hanggat valid yung ijara, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy ang pagprotekta. So yung Quraysh, may matino pa rin naman sa kanila. Di ba kahit nga doon sa yung pagkakakulong nila doon sa Sheikh Abu Talib, di ba? Sa Sheikh Abu Talib. Mga Quraysh din naman yung nagreklamo na bakit pinapahirapan yung Banu Hashim. So meron pa rin namang matitino kahit hindi sila Muslim. May mga nakahanda na sumaklolo sa inaapi. Yung nga, di ba, nabagitan natin nung nakaraan, bago pa man maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon sila ng samahan. Yun ang tinatawag na Hilful Fudul. Nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayong propeta na siya, kung aanyayahan siya ng mga kuffar na sumali sa isang samahan na katulad ng Hilful Fudul, na tutulong sa mga inaapi, sasali pa rin siya. Sasali pa rin siya. At yung Hilful Fudul, yung nga nangyari yan minsan, kasi merong minsan na hindi taga Makkah. Ayaw siyang bayaran ni Al-As bin Wa'il. Yung tatay ni Amr bin Al-As, ayaw siyang bayaran. Doon sa Omar series, si Al-As bin Wa'il, kung naalala nyo, di ba nakipagbugbugan na si Omar doon sa Quraysh. Tumigil lang sila na may dumating na matanda. Yun si Al-As bin Wa'il. Malayong kamag-anak sila ni Omar. Na ma-impluwensya din. Kasama siya sa mga pinakamayaman ng Quraysh. Tumigil sila nung dumating si Al-As bin Wa'il. Si Al-As bin Wa'il, kung ganun yung nangyari, makikita nga natin makapangyarihan siya. Kaya naniningil sa kanya, hindi makapaningil. Hindi makapaningil. Kaya lumapit siya doon sa ibang Quraysh. At yun na nga. Hindi ko maalala kung kasama si Mut'im bin Adi doon sa Hilful Fudul. Pero malamang kasama siya doon. Kung ganito ugali niya, na sumasaklolo siya sa mga naapi, kahit hindi niya karelihiyon, maaaring kasama rin siya doon. Inshallah, kasama siya doon sa Hilful Fudul. At magandang ugali ito ng tao. Yun nga yung pag merong inaapi, yung sasaklolohan niya yung inaapi. Saklolohan niya. Dito baligtad eh. Kahapon, nandito lahat sila na naman. Andito sila lahat. Daan-daan pa sila umakyat eh. Hindi nila alam, nandun ako, kita-kita ko silang lahat. Ayaw ko lumabas kahapon, sabi ko, makalabas ko. Umalis. Alis na ako. Alas 12 na nandun pa rin sa labas ng kwentuhan. Lumabas na nga. Umakyat pa doon sa taas. Galing daw sila sa ano eh. Sa school. Yung Tatang. Hmm. Feeding. Ano ba ang ustad yung feeding ano sa? Yung dati pang programa ng parok. Feeding nila. Pleto sila dito, ang dami nila. Pero ayan yun eh. Hindi nila naintindihan yung nangyayari. Pero ito si Mut'im bin Adi, naintindihan niya kahit kuparto, naintindihan niya yung nangyayari. Importante yun eh. Sakto kakapost ko pa naman kahapon. Bago pa man sila dumating, di ba? Nag-post na ako, sabi ko. May kita mo yung pagka-Muslim ng tao kung anong gagawin niya kapag merong inaapi sa harapan niya. Yung Muslim, sasaklolo sa inaapi. So tayo, kaya tayo nagkakaganito kasi sumaklolo tayo eh. Oh. Nagreklamo sa atin si Melody. Nagreklamo sa atin yung iba pang mga niloko. Kumilos tayo. Pero sila, hindi nila alam yung gagawin nila. Ayaw nilang putulin. Yung sasabihin nila yan. Alam ko yung mga dialogue ng mga yan eh. Ayaw namin putulin yung pakikipagkapatiran. Putulin nyo yung pakikipagkapatiran sa inapi para lang hindi maputol yung pakikipagkapatiran nyo sa nangaapi. Yun yung katwiran nila. O di ba, bahala silang mamili. Bubuhayin sila muli ni Allah kasama yung sino mang minamahal nila. Ganun yun eh. Ganun na lang. Bubuhayin sila kasama ng minamahal nila. So itong si Mut'im bin Adi, kasama to sa mga
Kasi ilang beses ko na nabasa yung sira. Kasama siya dun talaga sa mga pinanghihinayangan ko na ani. Tuwing nababasa ko yung kwento niya, iniisip ko lagi, sana nag-Muslim na lang ng tao na to. Sayang eh. Sayang yung kabutihan niya. Sayang yung kabutihan niya. 'Di ba? Si Abu Talib, si Mut'im bin Adi, si Hatim at-Tai, na isa pang kuffar na nakikilala sa pagiging matulungin at mapagbigay. Sayang yung kabutihan nila. Pero meron din naman Muslim kabaliktaran na turingang Muslim pero walang ganitong ugali. Yung nag-boycott kanila Ustad, tapos yung nagpatigil. Yung mga nagpatigil, di ba? Punit nung kasunduan. Oh, yung na i-boycott yung oh yun, hindi sila, hindi rin nag-Muslim yun. Yung mga yun. So sayang Yan nga kung Pero Quraysh yun Ustad. Quraysh din, mga taga Quraysh yun, yung mga nagreklamo. Sayang yung yung kabutihan nila. Na yun nga, syempre, ang pinakamainam na kabutihan yung tauhid. Pero pagkatapos ng tauhid, ang sunod na kabutihan, yung magdulot ka ng pakinabang sa kapwa mo. Tulungan mo yung inaapi, ganun. So sayang itong si Mut'im bin Adi. So nandun na sila sa Kaaba, pinapaligiran nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Jahal, Ina Aba Jahal sa alamut iman. Yung pangalan niya maganda eh. Mut'im. Ano sa palagay niyo kahulugan ng Mut'im? Aning taam? Diba? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tulungin. Hindi siya tumutulong, o hindi siya naghihimok sa pagpapakain sa miskin. So yung Mut'im, nagpapakain, yung kahulugan niya. Nagpapakain. Ang hindi pangalan niya, Mut'im. Sa panahon na ito, di ba? Mahirap yung pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ngayon, maraming ayuda. Kaya nga maraming mga pulubi o maraming may hirap. Napagtanto ko yan minsan. Maraming tao. Di ba iniisip natin, ba't tong tao na to nagagawa niya mapagtiisan na maging mahirap siya? Hindi siya nagsisikap sa buhay. Yun pa lang, iniisip ng mga may hirap, may pribilehiyo sa pagiging mahirap. Iniisip nila yung mga ayuda, tinatanggap nila mga limos, mga tulong, pribilehiyo. Kasi iniisip nila nakukuha nila ng libre. Pero hindi yun pribilehiyo, basura yan eh. Sobra-sobra na lang yan sa tao na tinatanggap nyo, hindi yan tinanggap ninyo ng may karangalan. Kumbaga. Kaya minsan yung pagiging mahirap ng tao, mindset na lang din nila eh. May mga pagkakataon na kumita eh. Pero ayaw nilang gawin, ayaw nilang kunin. Bawa sa Tondo, dun sa amin, dumami na dun yung dati wala namang ganun eh. Mga nakatira sa kariton, walang ganun eh. Kasi doon kami sa Tondo proper talaga. Hindi sa Parola, hindi kami sa mga squatter area nakatira. Sa Tondo proper. Ngayon meron ng ganun doon sa may highway malapit sa amin, nakatira sa kariton. Ang daming trabaho doon eh. Pwede kang magtrabaho sa pier. Pwede magtrabaho construction. Sa Divisoria, lapit na, magtrabaho ka doon. Magbodegero ka, magtagahakot. Ayaw nila. Gusto nila na mamulot ng basura. Tapos, minsan makikita ko yan sila. May mag-aabot sa kanila, may titigil na kotse. Tapos may mag-aabot Jollibee. Yung para sa kanila pribilehiyo. Inisip nila, pag ako nagtrabaho, walang magbibigay sa akin ng Jollibee. Di ba? Hindi nila iniisip eh. So si Abu Jahal, so kausap niya si Mut'im. Napakaganda nga ng pangalan ni Mut'im. Nagpapakain, kumbaga. Kasi mahirap yung pagkain noon eh. Kasi disyerto naman doon, hindi ka naman makapagtanim basta-basta doon eh. Hindi ka tulad dito, yung lupa, hagisan mo ng kamatis. Mga 2 linggo, meron na yung tutubo. Yun, buhangin yung nandun eh. Hindi basta-basta makapagpatubo doon ng anumang gulay o halaman. Sabi ni Abu Jahal, Amujiran anta, mutabi. Ikaw ba ay nagbibigay lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ijara o nagmuslim ka na? Sumunod ka na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-muta am mutabi'i muslimin, o sumusunod ka na sa Islam, naging Muslim ka na. Sabi ni, walang ano eh, kumbaga, si Abu Jahal, isipin natin yung pag-uusap nila na ito. Yung ugali ni Abu Jahal, baka sinisindak na rin niya nito si si Mut'im sa panahon na ito. Hindi rin papasindak si Mut'im. Balmujir, sabi niya, hindi. Pinoprotektahan ko lang yan. Kad ajarna, man ajart. So si Abu Jahal na pala nagsabi nito. Kumbaga wala na siyang magawa. Ang sinabi na lang niya, hindi niya matalo si Mut'im eh. Sabi daw ni Abu Jahal, nung sinabi ni Mut'im, pinoprotektahan lang namin yan. Wala naman siya magagawa na, di ba? Ngayon para hindi magmumukhang talunan, si Abu Jahal, sabi na lang ni Abu Jahal, kad ajar na, man ajarta. Sige, poprotektahan din namin ang pinoprotektahan mo. Ganun na lang siya. Kasi wala naman siya magagawa eh. Siguro baka nga nang pinuntahan niya si Mut'im, gusto niyang pigilan si Mut'im, wag mong gawin yan. Kundi makakalaban mo kami. Wala siya magagawa. Andiyan na yung tauhan ni Mut'im. Sabihin natin anak niya 10. Yung mga kamag-anak niya, mga pinsan, mga tito niya, o mga pamangkin niya, 20. 30 yung nakabantay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung ito yung ugali na kahit sa kuffar, nawala na rin ito sa kanila eh. Ito yung ugali na dapat meron yung Muslim. Diba? Kapag merong inaapi sa harapan natin, sasaklolo tayo. Hindi yung mananahimik lang tayo. Hindi maghihintay lang tayo ng mangyayari. Diba? O dito, diba? Maraming nakita natin mga niloko. Sasaklolo tayo. At sumaklolo nga tayo. Hindi yung nananahimik lang tayo gagawa pa tayo ng mga kahinahinala. Kumbaga, hindi. Actually, yun ang kahulugan ng Di ba may hadith? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa mahalin niya para sa kanyang kapatid, ang minamahal niya para sa kanyang sarili. So inaapi yung kapatid mo at ayaw mo na inaapi ka, di tulungan mo, sakluluhan mo, pigilan mo yung nangaapi o ano pa man, tulungan mo yung inaapi. Pero baligtad eh. Kaya nga napapaisip ako kahapon, ang dami ko naisip kahapon eh. Bigla ko naalala si Dajjal. Sinisip ko dati. Paano bang magagawa ni Dajjal na maloko yung ganong karaming tao, karamihan ng mga tao? Maloloko niya. Nga naisip ko kahapon, kung itong mga ito nagpapaloko sa ganyang kakwalang kwentang tao, paano pa kaya kapag nakita na sila ng bumubuhay ng patay, nagagawa makontrol yung panahon? Di mas maloloko sila nun? Mas maloloko sila ng Dajjal. Yan lang hindi nila malaman anong tama at mali eh. So, paano pa yung kapag Dajjal na yung nariyan? Parang hirap unawain ng Hindi nila, nahiya ko na, hindi naman sila, wala man tayong pangailangan sa kanila eh. Hindi man natin sila kailangan. Sila nga may pananagutan dun. Silang nagpapalaki ng ulo niyan eh. May pananagutan. At yung nga panghuli, waqad hafidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Mut'im hadas sani. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya talaga nakalimutan ang ginawa na ito ni Mut'im bin Adi. Hindi niya talaga nakalimutan. Faqala fi usara Badar, dahil daw nung Badar, nabanggit pa niya si Mut'im bin Adi. Sinabi niya doon sa mga preso, yung mga bihag nila. Kasi iba may mga nabihag, sina Suhail bin Amar, si Al-Walid, yung anak ni Wahab, yung anak ni Umair bin Wahab. Sabi niya, law kana al-Mut'im bin Adi hayyan, bago pa magbadar, patay na si Mut'im. Law kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i. Kung buhay lang daw ngayon si Mut'im bin Adi, at kinausap siya ni Mut'im bin Adi tungkol sa mga bihag na ito, pinalaya daw niya yung mga bihag para kay Mut'im bin Adi. So maring sinabi pa nga niya ito, walang kondisyon, walang ransom, walang kahit ano. Dahil sa utang na loob, ibibigay niya lahat yung mga bihag kay Mut'im bin Adi para palayain. So, pwede rin tumanaw ng utang na loob. So, sa Islam, mabuting ugali rin yung
pagtanaw ng utang na loob. Alhamdulillah. So yung singit nga natin to, hinanap ko kanina yung yung mga dagdag na detalye sa buhay ni Mut'im bin Adi. Alhamdulillah. Si Mut'im bin Adi, kabilang nga siya doon sa Banu Naufal. At yung Naufal, yung nga si Naufal bin Abd Manaf, kapatid ni Hashim, yung lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano na to sila, kumbaga halos magpinsan sila o basta malayong magkamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi nga siya nag-Muslim, namatay siya bago magbadar. Pero yung anak niya si Jubair bin Mut'im ay nag-Muslim. Si Jubair bin Mut'im, actually yung anak niya, naka-ano na ito naka-arrange na mapangasawa ni Aisha, yung anak ni Abu Bakar, yung napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama daw siya dun sa mga pumunta kay Abu Talib para kausapin si Abu Talib na patigilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun na yung kasama nila dito si Utbah bin Rabi'ah, yung tatay ni Hind at ni Abu Hudayfa. Pero doon sa Shi'bi Abu Talib, kasama si Mut'im bin Adi. Naalala ko. Kasama si Mut'im bin Adi doon sa nagpatigil sa pagkubkob ng Quraysh doon sa Banu Hashim. Yung ngayon, tinignan nila yung pagbukas nila doon sa Kaaba. Nakita nila yung kasulatan na ginawa ng Quraysh. Kinain na ng anay. Kinain ng anay. So, hindi na babanggit dito na nagkasundo na si Abu Bakar at si Mut'im bin Adi na ipapakasal nila, papaasawa nila yung mga anak nila sa isa't isa. Pero nga, dahil nalaman ni, dahil sa yung pagmumuslim ni Abu Bakar, ano pa ito kumbaga, baka hindi pa pinapanganak yung anak nila Nagkasundo na sila. Pero nga, dahil nagmuslim na si Abu Bakar, hindi na natuloy yung kanilang kasal. Hindi na natuloy yung kanilang kasal ni nung anak ni Mut'im bin Adi, si Aisha at si Mut'im bin Adi. At itong al-Isra wal Mi'raj, nababanggit din dito. So kabilang daw si Mut'im bin Adi do sa mga hindi talaga naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa al-Isra wal Mi'raj. Kabilang siya doon sa mga nagpahayag na hindi nila pagsang-ayon o hindi nila paniniwala na nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umakyat ng langit at pumunta ng Baitul Maqdis ng balikan sa isang gabi lang. At siya rin yung sinabihan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na wa in qalaha faqad sadaq. Kung sinabi yun ni Muhammad na punta siya ng Baitul Maqdis ng balikan at nakakit siya ng langit sallallahu alaihi wasallam, totoo ang kanyang sinabi. So sila rin pala yung magkausap noon, si Abu Bakar at si Mut'im bin Adi. So close pa rin sila pala hanggang sa panahon na ito, alhamdulillah. Na gayon din doon sa Bay'atul Aqaba, ito yung Bay'a bago yung Hijra. So nangyari daw, si Sa'ad bin Ubadah na taga Madina, nandoon siya, pumunta siya ng Aqaba para makipagkita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nalaman ito ng Quraysh. At nung nalaman ng Quraysh yung tungkol doon sa Bay'a, pinuntahan nila yung mga tao para arestuhin. At si Mut'im bin Adi at si Harith bin Harb, nirescue daw nila si Sa'ad bin Ubadah na taga Madina. Si Mut'im bin Adi yung tumulong sa kanya na makatakas mula doon at hindi siya naaresto ng Quraysh. So ganito nakadesperado yung Quraysh. Kahit mga taga Madina, aarestuhin na nila o kumbaga sasaktan nila para lang mapigilan yung paglaganap ng Islam. Kasi maaaring nakita na nila yung plano ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag mag-Muslim yung Madina, lilipat siya doon tapos magkakaroon ng bagong pamayanan ng mga Muslim. So, matalino rin yung Quraysh, matalino sa kagaguhan. So na-anticipate nila yung mga ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Siyempre, alhamdulillah, kung tayo nasa tama, hindi tayo pasisiil, hindi tayo papatakot, hindi tayo magpapatalo. Yung nasabi nga, di ba? Pag may katwiran, ipaglaban mo. Yung nasa mali nga, naninindigan eh. Yung pa kayang nasa tama, alhamdulillah. Sa tutil natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.